sa Pangasinan. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito nga bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Anto ka may reklamo, Agda sa ayudame! Dagalay problema ay balay be. Naugip si Mayor. agila mapaga, nasay daluman nyo'y wadyala. Irado tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Kaibay, Dennis Mujarez. Timog ti Pangasinan, Dennis Mujarez. Su pangyanap, na solusyon tan tulong. At saray kabaluyan tayo nalalamas. Inarapas na mayor! Iradyo tayo! Didili-diliin day papilditan at barangay. Makapasyudot ira! Iradyo tayo! Ay, may suldami at taniin tara. Bayag-laman. Maninang kami lamang. Iradyo tayo! Anto ka may reklamo, Iradyo tayo! Iradyo tayo! Sabado, Jad Radyo Pangasinan. Paborito! Iradyo tayo. Iradyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Iradyo tayo! Radyo tayo! Oras alas 2:06 ng hapon. Magandang hapon bayan. Narito ang programang Iradyo tayo! magbibigay ng mga issue, mga impormasyon sa hapong ito. Actually, ang iradyo tayo ay alas 4 hanggang alas 5 pero ginawa nating alas 2 hanggang alas 3, special edition. Ang inyo pong nakakasama sa hapong ito, Magandang hapon. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Mujarez, at kasama din natin ang Team Anli Servicio. Nandito ang dalawang Nagbabalik. nagbabalik sa ilalim po ng Anli Servicio Team, sina former Councilor Chito Samson at si former Councilor Carlos Rena. Yan, at parehas po silang nagbabalik. Ayan, okay. Okay, alas 2:08. Kung meron kayong mga katanungan, mga reaksyon, mga opinion, mangyari lang po ay mag-text o kaya tumawag sa ating hotline 0939-100-9931. Sa ating Facebook, live po tayo. Live na live. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. At saka yung aking text line 0946-503-6465. Lahat po yan babasahin namin. Wala pong lalagpasan. Ayan, Okay. Pakilala na natin. Pakilala natin ang bumati muna. okay, si Councilor Chito Samson muna, ang Magandang hapon, Konsi. Magandang hapon din, Errol at Dennis. Mhm. Magandang hapon din sa siyudad ng Dagupan. Aha. Nandito po ang tandem ng University of Luzon. Oo nga. Samson Reyna. Okay, Opo, dyan okay. din ako galing. At, sa UL. Councilor, ito, may kumpadre. Councilor Carlos, sir. Bati muna kayo. Maraming salamat sa inyong imbitasyon at pagkakataon na kami makabisita dito sa inyong station. Magandang hapon sa inyo, Ka Errol.
kay Ka Dennis, sa ating mga kababayan na nakikinig at nais din po namin bumati ni Councilor Chito ng happy 6th anniversary Yes, opo. ng inyong radio station. Mabuhay po and congratulations on DWJE 88.1. Ika-anim na taon ngayong araw, April 5. Kaya April naman 5, ayan. special edition po ang programang ito. Okay. Unang-una siguro na katanungan kay Kunsi Chito Samson. Yan, inaabang yan. ko yung mga sagot nito. Oo. Kasi alam mo si Kunsi Chito Samson siya yung nag-iisang veterano sa sangguniang Ang Pangulunsod. nag-iisa. Kaya, dalawa yan magkatabi na nga eh. Hindi, kasi nauna siya 1990s pa eh. Mas veteran Oo, mas veteran. Oo. High school Ayan. pa lang ako. Oo. Kung si Chito na yan. Kumbaga senior veteran. Senior Ayan, okay. Ang katanungan ko kay Kunsi Chito Samson, ano po yung mga naipasan yung mga panukala noon nung kayo po yung konsyal sa lungsod ng Dagupan? Marami yan eh. Open naman ng libro ng sanggunian. Kung iisa-isahin ko, baka Maubusan abutin tayo. tayo bukas. Okay. Yung ano lang, yung very important na nagawa nyo na ito'y na pinakinabangan ng ating mga kabayan. Well, actually noon, ang ating plaza ay ang baho-baho dahil sa mga pagbagsak ng mga isda noon. Ni-request ako ni Mayoral to come out with an ordinance na prohibiting yung pagbaba ng mga isda sa plaza. Nagtataka lang ako, hindi na-implement ngayon. Ano pong dahilan, Kunsi? Bakit hindi Tinanong ko si Mayora dyan, sabi niya, gagawin pa lang yung fish port natin, which is maganda naman. Okay. So, pangalawang katanungan ko, siguro, yung tanong kong ito, meron yung, yung grupo nyo dyan sa Sangguniang Pangulunsod noon, yung SSG, Samson, Santa Maria, at Guardes. Ayan. Tandaan ko yan eh. O ngayon, meron kayong ginawa na bawal ang manigarilyo, pampublikong sasakyan. Ganon. So, ano pong nangyari doon, Kunsi? Well, nasunod naman yung panahon ni Mayor Al. Oo. Alam mo, wala na tayo sa konseyo, hindi na ako monitor dyan. So, may plano kayong buhayin uli kung kayo makabalik? Yung mga ordinansa nating hindi nasusunod ngayon, kailangan i-remind natin ng Okay. executive. Ayan, okay. Siguro, Kay Councilor Carlos naman, dahil ka rin po ay nagbabalik. Graduate din kasi siya eh. Tapos nakailang cycle na rin. Nakailang cycle ka na, Councilor? Nakaisang cycle. Bale, four terms. 4 Bale, terms. 12 years. So Yung public ngayong nagbabalik kayo at nakikita nyo naman yung mga nangyayari sa Sangguniang Panlungsod. Nung panahon nyo ba na doon sa 4 na cycle ngayon ay na-experience nyo ba yung na-experience ng mga membro ng Sangguniang Panlungsod ngayon, especially sila Councilor Lino, Councilor Michael Fernandez at yung mga ibang nasa team nyo pa na nakaupo ngayon? Opo, actually na-experience namin na nagkaroon na laging may sessions kami, especially no second term ko, na every sessions matindi ang deliberations ang debate. Ang diferensya lang ngayon is nung panahon noon, lahat kami statesman. Kumbaga hindi namin binaliwala na masira, mababoy ang institution. Kumbaga inobserve namin proper decorum. Kumbaga dapat iwasan mo yung name callings, yung pagmumura, diba? Kasi you can always agree to disagree, sabi nga nila, diba? You can always argue, diba? And respect each other's rights and opinions. So, yun, maganda yung ano namin. Makita mo talaga halos sa session, talaga halos minsan umaabot na sa halos nagsisigawan, pero controlled pa rin. Then after the session, okay na kami. Kumbaga, it's a healthy debate. Yes. At maganda naman yung kinalalabasan. Yes. In short, at the end of the day. yung nung panahon namin, it's a healthy and intelligent discourse. No, yun talaga yung Walkout.
Walkout, siguro there was a part of there was a part na nagkaroon na ng walkout, pero it's part of the drama. Na may part of the drama lang Nakuha yan. si Councilor Chito eh. Yes, part of the drama para lang kasi ganito yan eh. Meron yung mga time na mag-walkout ka just to emphasize yung point mo. Sa tingin mo pagka it's the na hindi maganda yung ano ng session, may pero kasi ngayon nakakalungkot, na-observe namin ng Uncle Chito, hindi pa umaabot sa talakayan, nagwo-walkout na sila tapos nakailang walkout na. Usually pagka ganyan, isang beses ka nag-walkout, in-emphasize. Kumbaga, in-stress mo na yung ano mo yung point mo eh. Ay, yung walkout kasi, isang councilor, walkout. Pero, yes, actually, napansin namin, sabay-sabay sila. Sabay-sabay. Si Councilor Chito naman, sir, if ever na kayo nandyan sa panglungsod nung mga panahon na nagkakaroon ng mga pagmumura, tingin nyo ba, hayaan nyo ba na mangyari yung ganun? Siyempre nakikita namin. Wala naman nagmura nung panahon namin eh. Correct. Actually, kung medyo magulo ang discussion o debate, I usually move for a 5-minute recess. Pacify. Yeah, just to calm things down. And napakaganda po noon dahil magkakontra partido pero nagkakaisa para sa pangkamaungay syudad. On. Ngayon napaka-divisive, napansin naman natin, di ba? Yung physical decorum pa lang, pagpasok pa lang may kulay na agad. Tama, oh. The first Kasi, yes, first day. Since the first day, hindi nagbago. So, sa palagay nyo, sino ang apektado dito sa ginagawa nila? syudad. Syudad, okay. At ang taxpayers, mga kababayan, constituents. Oho. So, parang hindi na nagagawa yung part na maglingkod sa mga kababayan natin dahil nauuna na yung bangayan na wala naman, may mga nagko-komento, wala naman daw sa lugar. Kumbaga, yung dapat na pag-usapan, hindi na napag-uusapan, Council. Yes, and then actually may mga may mga bagay naman na talagang magkakaroon ng bangayan. Pero yun nga, gaya na sinasabi natin kanina, dumadaan sa healthy debate, intelligent discourse. Sa ngayon kasi nakakalungkot isipin, may mga kami nga nag-usap kami ng Kachito, may mga no-brainer measures no-brainer resolutions sa ordinances. Bakit hindi pinapasa? Ibig sabihin pinupolitika, di ba? Parang isa dyan, sabi na lang natin, yung binigay ng national na increase para sa mga empleyado. Diba? Bakit hindi mo siya i-release? Yung pondo naman, hindi naman ginamit sa pondo ng syudad. Hindi mababawasan pondo ng syudad. Ito naman yung increase na binigay ng national government para sa mga empleyado para naman magkaroon sila ng Ang isang na-observe ko dyan, kasi ang ginagawa sa sanggunian, pag may certificate of urgency ang mayor, dapat upon receipt of that certificate of urgency, dinidiscuss. Talakayin agad. Ito, na-observe ko, wala eh. Wala. And then, sabi ko, nakasama ko naman itong mga konsehal na ito, bakit ang panukala nila mas mataas ang House Rules sa Republic Act 7160, which is it cannot supersede a national law. Correct. Parang guide lang sa mga councilors. Oo. Ngayon, Councilor, dito sa pagkaalantala ng pag-aproba ng budget sa lungsod ng Dagupan, ano pong masasabi nyo, Konse, sa mga nangyayari? Well, maya-maya napag yamihuri siya sa bid karaklan. Ang po, abakag, kandalante. Dante, Yung ito naman, sir, yung isa sa mga hanggang ngayon talagang pinag-uusapan pa rin yung road elevation. Yes. So, si Councilor Carlos, as a civil engineer, ano po ang masasabi nyo dito? And then kay Councilor Chito Samson naman, as a businessman, kasi yung UL, siyempre, tinaas din yung part pero mukhang matataasan din yon yung part na yon, sir. Ano po ang mga
masasabi nyo dito, Councilor Carlos? Well, ang una siguro iano muna natin sa umpisa, no, para at least Sige po, please go ahead. Kaya naman tayo nagkakaroon ng road elevation kasi ibig sabihin certain area nagkakaroon ng flooding. At this point sa atin, flooding due to high rise ng high tide. So taon-taon alam naman natin, hindi lang sa syudad ng Dagupan, buong mundo na levels of water is rising, no. Hindi ito ano na siya, this is ano na siya, imminent, talagang natural na talagang because of yung effects of global warming. Now ang may project niyan, unang may project niyan is a national government through the implementing agency, DPWH. And DPWH, hindi naman po sila gumagawa ng mga proyekto na hindi nila pinapag-aralan. May feasibility studies yan. Nakikita ko na kanilang reasoning is nung pag-aaral nila, nag-survey sila na we really need to elevate not just the roads pero yung drainages. Kasi even if we fix drainages, ang problema kasi yung exit, yung pagtatapunan ng drainage, mas mataas na dun sa drainage. So we have to elevate. No? At the same time, hindi ang nakikita ko ng plano ng DPWH, hindi lang siya uminto sa road elevation. Hindi lang din sa drainages, pero dapat sabayan din ng sa reverse, tapos dredging, tapos paglagay ng mga sheet pile, nagsi-sheet pile sila sa wall, para later on pag gagawin ng proyekto ng pump out water, ay dapat maisil mo na yung buong perimeter. And this takes time. Ito, ang pagkakaalam ko, pinag-aralan nila ito, this is kaya ganun kataas kasi ginawa na nilang, it's a 50 year. Correct me if I'm wrong, 50-year projection na siya. Kasi kaysa naman, gawa ka ng tapos after ilang years, taon-taon, so ibig sabihin, mas magastos siya, bukod sa mas magastos siya, yung epekto na ginagawa mo dun sa city na yung traffic, abala na after every 3 years ganoon na naman ang pagdadaanan. So ginawa nila is 50-year plan na lang para doon sa buong 50-year plan magawa nila yung gusto nilang maisil yung perimeter, tapos later on mag-introduce na sila ng mga pumping out systems. So sa palagay nyo, Councilor, bilang engineer, yung mataas na kalsada ay talagang yun yung design dahil dito sa Dagupan ay below sea level. Yes, actually ganun na ang nangyari. Ito, titingnan lang natin siguro para sa mga kababayan natin, nung araw, alam naman natin 10 years ago. Alam nila ang Chito lahat, 10 years ago, ang Island Barangay Kalmay Caral, hindi nababahayan. Ngayon, nababahayan. Kung titingnan mo yon, wala siya sa city. So, ibig sabihin talagang yung pagtataas ng tubig, talagang siya, hindi sa biro. So, kay Councilor Chito naman, as ito nga, yung mga business establishments, ang sinasabi doon sa kabila, galit daw, kesyo maraming nagrereklamo, maraming hindi sang-ayon sa proyektong ito. Kayo naman as may-ari rin ng establishment, ano po ang masasabi nyo rito? Kami natutuwa at ginagawa ng engineering, inuuna nila is drainage. Actually, nung hindi pa tinaas itong mga kalyeng ito, parating baha sa loob ng university namin. So malaking bagay ito. And if my memory is correct, alam niyo po yung may yagyag na 1990. 1990, July 16. Correct. Wala rin akatungtong kon Japanese engineers taninang nang dami agaban building ni sa Imbagadalante, your city will seek every year up to landfill kati babagadalan saman. So a project dala ng saman la. Kasi science naman yun Correct. May sabi ko nga umpisa bago nila gawin yan, may pag-aaral yan. So factors. okay. Hindi lang yan basta ginawa nila na
tinaas lang, Correct. Para yun na. magkaroon ng project. Hindi po. Okay. May So, pag-aaral yan. so sa inyo, Councilor Carlos Rena, ano, so mas maganda yung pag-elevate kaysa yung dredging. Sabay. Sabayan mo yan, Sabay. pero Sabay. ganito kasi yan. Ang kahit water will always seek its own level. Diba? So kahit na nung pag-dredge mo dyan, Oo. ano yan yung tubig baha naman, hindi naman nanggagaling sa river yan, nanggagaling sa dagat. Oo. Diba? Oo. Pag nag-high tide siya, papasok sa river system sa natin naangat. Diba? Unless may dredge mo yung buong dagat, diba? Which is hindi naman possible. Tama nga, tama. Oo. So, yun, it helps yung sa river natin na may dredge mo siya. Pero yun, it really requires a massive program. And yung program na yun, hindi lang humihinto doon o hindi lang yun ang solusyon doon. Ayun, okay. So malaking bagay sa inyo, Konsyal Chito Samson, yung pag-elevate ng kalsada Tama. dito sa Dagupan. Okay. So Yung sinasabi nilang nag-aalisan ng businessmen, ng mga establishment, hindi po totoo yun. Opo, at Ito nga, may mga bagong nagbubukas Actually, mas mag-aalisan sila kung magiging perennial problem nila na araw-araw Baha. pagdating na high tide baha kasi wala silang customer na papasok sa tindahan nila. Yung iba, nagtataas na ng pwesto. Yung problema, yung kalsada, baha, wala rin silang customer. ayan, okay. Okay, sa ibang issue naman, ito, ang alam ko na nadatnan nyo na rin yung mga panahon na sa isyong usapin naman ng pagbebenta ng Macador. Kasi hanggang sa ngayon, pinag-uusapan pa rin dahil napakalaking sayang po yung mga ganyang property ng syudad. Kayo po mga konsyal pa at that time, mga sir. Correct. Oo, ano po sa tingin nyo kung bakit naibenta noon samantalang kailangan natin ng dapat nga ang bumibili ay ang LGU ng mga property na lupa na pwede pang pagpatayuan ng kung ano-ano pang pwede na paggamitan. Pero Actually, ang plano noon ni Mayor Lim, ng PhilHealth dyan dahil presidente si former Secretary Pincoy Duque. Kaya lang hindi natuloy. Sana magiging multipurpose building. Okay. Si Councilor Rena, napapanahon na ba na talagang ilipat ang City Hall sa ibang lugar? Kung akong tatanungin, ako naman sumasang-ayon din naman kasi kung titignan naman natin, napakasikip na nung lugar. Kung gagawin po natin lahat ng offices doon, hindi po talaga magkakasya. Bukod sa lahat, wala nang maparadahan. Hirap din yung hirap na rin yung mga sabi natin yung mga nagre-renew na wala silang maparadahan. Ngayon, ang isang advantage noon, may mga disadvantages of course. Pero yung mga advantages noon kahit papaano yung kung saan ang paglilipatan mo magkakaroon siya ng sabi natin hotspot for new economic activity. Okay. Okay, bago tayo dumako sa lang pa mga issue at basahin yung mga reaction. Okay, commercial muna tayo. Engineer. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. San ang puta-putang Iren impormasyon? Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo.
Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandiyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Yo! Sali ka balingin ko taguparag yung panilingwanan niya suportahan si Chief Samson. Sikat tuya sa tunay ang palabagan ang pinagawaan ay tayo nilingwanan. Ang tayong nais nilang magsilbi, nandiyan agad kapag kailangan araw-ano gabi. Haligan at samahan natin siya hanggang sa uli. Kaya Chief Samson ay panalo, huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City. Kaibayonan Saman. Nathan Anggad Kabigan. Konse Chito Samson. Feel mo? Gets mo? Mas pinalakas. Mas pinatindi. Mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. 2:30 na, mga kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Jad Tagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Tagupeño. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, So 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 2:32 ng hapon sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan ni Radyo Tayo. Special edition. Nandito pa rin ang ating dalawang former councilor at nagbabalik na konsyal ng Dagupan, sina Councilor Chito Samson at Councilor Carlos Reyna. Okay. Basahin natin itong mga reaction dito siguro. Ito, sabi ni Yuli Kalimlim, yung mga sasakyan ilang minuto lang yung dadaanan nilang baha. Pero yung mga kabahayan, 24 hours po silang apektado. So ano pong masasabi nyo dito, Councilor? Yan yung yung reaction or yung elevation siguro ito. Actually, naipaliwanag na ni Councilor Carlos yan kanina. Kaya nga, oo. Na nagbabago ang panahon at talagang yung tubig at ang Dagupan yun nga palubog according to Councilor Chito na may mga kausap silang hapon that time. Dagupan is 1990 pa, imagine. Ngayon 2025 na. Tama. Bakit kayo magtataka dyan? Nga. Sa Amerika mismo binabaha ngayon. Sa ibang bansa. China. China. Diba? Ayan. Yung mga magagandang lugar pa napasyalan sa ibang bansa ay bahari. And actually ang ng national government, ang direction is kumbaga lahat tayo we have to adapt.
Tama. Oo. You need to say Adapt and adjust. adjust. So we really have to adapt with the changing times, with the changing conditions. Malungkot man isipin, kahit naman ako, hindi ako nung una, pero siyempre kailangan talaga natin gawin yan. Kasi kung di natin gagawin yan, may panahon na lang na magugulat ka, hindi na natatanggal yung tubig hindi lang sa labas ng bahay mo, pati sa bahay mo. Okay. Ito pang isang reaksyon from George DL. Pag nahalal na dapat serve the public regardless of your political parties. Iuna ang kapakanan ng nasasakupan. Isang tabi ang politics muna. So ano pong masasabi niyo dito? Ako sanay na sanay dyan. Dahil mula nung alam nyo, 5 mayor ang pinagserban ko as councilor kung kapakanan ng syudad nabubuo ko yung tama sanggunian. Alam mo kung may differences nakukuha lahat po yan sa magandang usapan. Ayun. Ito kay Consi Chito, pamilya daw nila nagpapasalamat dahil yun sa yung school yata, yung UL daw, naging scholar daw sila at wala raw binayaran hanggang makapagtapos yung kanilang pag-aaral. Speaking of scholarship, nabalitaan po namin na kayo rin po pala na dalawang konsihal ay may akda at napakinabangan ng mga gustong mag-aral yung scholarship program bago kayo mag-exit sa inyong yung increase. So, yes, ako pati yung yung pinaka-umpisa niyan, yung pinaka-kauna-unahang scholarship ordinance. Tapos kasama ko si Uncle Chito naman yung sa pagdagdag na from 2,500 scholars naging 5,000. Yun inilaban namin, sinulong namin. Yung ordinansang yun at nung panahon ng kabilang administrasyon, itinuloy din yon na ganun karami. Actually, o nabawasan pa. Actually, nakaupo sila okay. Yung 2,500 nakaupo sila noon. So bago magtapos yung term, nagawa pang 5,000. Nagawa naming 5,000. Tapos yun ngayon yung parang parang nakakalungkot, unfortunately. Kasi na-implement naman. Nakakalungkot na parang pinipigilan pa nila ma-implement yung 5,000 scholars. Well, masaya naman yung mga magulang ngayon dahil nai-announce nyo rin sa inyong mga caucus na mukhang madadagdagan pa yung 5,000 scholars pag sakaling kayo nga po ay pala rin. Ang plano dyan is dagdagan ng 1,000. Another 1,000, so 6,000 na. Ano naman pong masasabi nyo doon sa mga lumalabas na balitang ghost scholarship, ghost scholars? Nakukubra pero hindi naman ang issue dito, hindi naman taga-Dagupan. Yung iba, wala naman talagang ganong tao. Being author of that scholarship ordinance. That is already a violation. So dapat yan, imbisigahan, kasuhan. Dapat may managot yan. Nabalitaan nyo rin yung mga ganong issue. Yes. Nabalitaan nyo rin. Actually, yung issue na yan, ang may findings na kailangan pa-correct is COA. Okay. And this is from the past administration. This is from the past administration. Ito yung nila. Ito yung COA report. Findings nila na may mga questionable scholars. Somewhat multo, sabi nila. Ghost scholars nga po. Si Mayor Belen ang nakaupo, ang payment ng scholarship direkta sa schools. Nung natalo siya at pumalit sila, hindi na direct doon na sa estudyante. Well, sa tingin ko dahil sa ghost scholars, diba? Malay mo, naglagay lang sila ng pangalan tapos binulsa na yung kasi mas prone to abuse yung ganong system. So yung ganong sistema ng scholarship, kasi iba rin ang sistema ni Mayor Belen ngayon.
sa paghahawak ng ganyan, the mayor is talking to the universities. Hindi niya muna straight payment sa kasi may ordinance. Oho. Ayun. Kailangan iamin yung kung makuha ang majority for Belen. Okay. Kasi iba rin ang sistema na nangyayari ngayon. Kaya nga pag merong isang nakakuha na ng scholar at nagkaroon siya ng incomplete, naku, may mamumroblema. Kaya mawawala siya. Opo, mawawala. Pero kailangan mag-make up uli. Yes. Hanggang sa pwede ulit i-apply kung papasa. Siyempre, basta importante, nag-aaral yung bata. Ano nila, observe and follow the guideline dun sa ordinance. So, ang sinabi naman doon, walang bagsak. So, dapat walang bagsak. Para mag-qualify ka. Ito, masaya dito Scholar ka ng bayan. Di ba? So, libre yung tuition fee mo. Sa amin, ina-advisean ko yung mga estudyante namin na mag-apply din ng tertiary educational subsidy. So, that's 10,000 a month. As per semester. Per sem. Di, meron silang extra money. Pero, I believe, tataasan nila. It used to be 30,000 per sem. Okay. Meron ditong nagtik sa Councilor Chito Samson mula sa 0981 448-7579 Councilor Samson, sir, nag-aaral po anak ko ngayon sa UL. Hanggang ngayon hindi pa nakatanggap ng scholar, nasa third year na po siya. Baka hindi nag-apply. Baka nag-apply. Kasi open naman ang scholarship. Mag-submit siya ng mga documents. Baka hindi siya taga-Dagupan. Pero kahit na, di ba sir? Pwede naman mag-apply ng scholarship sa UL kahit hindi taga-Dagupan. Pero ibang program naman yun. Ayan. Hindi siya academic. Academic or kung magaling siya maglaro ng basketball, volleyball, sports naman. Sports. Or kung musician ka naman, drum and bugle. Yan, yung mga yan. Diyan din ako galing. Yan ang tawag yan din ang hindi malamot. Drum and bugle. Pero paborito nyo rin yun, sir. Paborito nyo rin yun. Ayan, okay. Actually, depending national champion pa rin yan kasi hanggang ngayon wala pa rin national competition. At wala pa rin nakakatalo. Ayan, okay. Ano pong masasabi nyo rin doon sa pagbalik ng pundo na supposed to be ilalaan doon sa Mother and Child Hospital? Binalik sa DOH. Hindi natuloy na may babalik talaga yan kasi normal yan sa pag budget. Hindi mo kasi nagamit. Yes, magre-referred back. Lahat ng pondo for your year, pagka hindi mo nagamit, babalik yan sa general fund. So sayang din. So mahirap niya ang nakakalungkot. Although pwede pa naman mahiling. Siyempre, you'll make a request. You'll make a request. Again. Yes. Yes. Pero hopefully sana may balik pa kasi minsan pag nagre-request ka, pag i-review nila, sabi nila, alamin nila bakit hindi natuloy. So sometimes ang nangyayari, yung pondo na yun, dinadivert na lang nila sa ibang bayan. Opo, nililipat na lang. Para hindi kasi kailangan nilang gastusin yun. Otherwise, mag-underspend ang gobyerno. Ang DOH. Mag-underspend sila. Kaya nga pag may mga reports, diba, may mga reports yearly, may mga magugulat tayo, halos lahat ng officers sa national agencies, problema nila underspending. So that's one. May pondo pero hindi nila ginamit. Hindi nila ang pinaka naging problema naman diyan yung yung mga dokumento matagal, may nabinbin. Actually yung yung talagang sinadya. Actually ang kailangan kasi diyan yung acceptance from the Sangguniang Panglungsod. Kasi kailangan maggawa sila ng resolution na ang mayor bibigyan nila ang mayor ng authority to accept any national not just projects, programs, even programs na ibibigay sa local, laging kailangan na merong authority mayor to chief executive. As the chief executive to accept the saan tumagal yung papel? Sa Sangguniang Panlungsod? Sangguniang.
Pero ang Kasi hindi nga nila i-accept eh. ang sinasabi naman ng kabila ay matagal na daw nilang ipinasa yung pati yung mga requirements at etc. Kaya parang ibinabalik nila yung issue na ang nagpatagal daw. Yes, sa sobrang tagal nung diskusyon nila dyan, yun, na bumalik sa general fund yung ano. Yun. So may posibilidad pa rin na ma-request ulit natin yung pondo para dyan sa private. Yes, there's always a possibility, pero siyempre makikiusap ka ulit sa DOH. Hindi lang DOH, maraming kakausapin siya. Okay. So yung chance, sayang. Kasi nandyan na. Pag ganyan, Yung ang Bansito, pagkakataon. Hindi lang DOH, presidente, kailangan ano mo yan. Sa malaki ano yan. Ayan. Parang partial pa lang yung 150. Pag natayo mo, Another Yes. first phase. First phase para sa mga equipments. kasama na yung ano doon. Sayang kasi may magdo-donate ng lote. Yun ang Saka, importante ang doon. pinaka-importante doon, gagawin yung facility at no cost to the city. At no cost to the city. Hindi na bibili ng lupa. Wala rin, hindi rin bibili ang counterpart lang ng city, mag-provide ng lupa. Yung lupa available, wala, ano rin, libre din. At ready rin, donate sa city. ready rin silang Actually, donated na. Donated yes. na. Pero yung donation na yun, may ano yata, ang pagkakalam ko may conditional clause. pag hindi natuloy, Hindi natuloy. wag na rin. Parang gano'n. Okay. Nako. Actually, karamihan naman na donate ng lupa, may ano eh. Deed of donation. Hindi lang deed of donation, minsan naglalagay sila ng conditional clause. Kasi tama rin, like for example, ikaw yung may-ari, philanthropist ka, i-donate mo to kasi gagawin kunwari sa barangay, gagawin siyang Barangay hall. barangay hall. Pero naiba yung naiba yung naupo, iba yung gagawin niya. So syempre, Pero so kailangan i-ano nung may-ari yun para at least talaga. Kung yung may serve yung purpose niya. May serve yung ano Purpose. pero pag naipatayo yung project, pwede mo nang tanggalin yung conditional. Oo, kasi tumayo na eh. Hindi, tumayo na yun eh. Yun lang naman ang condition eh, na yung purpose. 1 year lang, okay. Kapag mayroon ng kinoconstruct doon sa dinonate, mawawalang bisa na yung conditional doon. Yes. Deed of donation ang mangyayari doon. Ayan. So, sayang din. So, sayang yung lupang i-donate, sayang yung pondo na bumalik sa national government, at walang naipatayong hospital, okay. Andres Mejia, basta anli serbisyo, sama-sama, walang iwanan. Okay. Si Ben Almonte, solid anli serbisyo team sa Bunuan. Rowena Saison, anli serbisyo, wala nang iba para tuloy-tuloy ang serbisyo sa Dagupan. Ayan. Okay. Diyan sa ito mga bumabati lang naman yung mga nandito sa ating Facebook ng Happy 6th year anniversary. At may mga tanong dito pero ayokong basahin eh. Violent reaction ba? Baka sagutin ni Councilor Chito eh. Violent reaction ba? Violent reaction ba? Ito lagi daw nila sinasabing sino ang pinaka-paborito nilang tanungin, sino ba talaga ang naglustay ng pondo ng syudad? Ayokong basahin yung kasunod, sir. Baka pitikin tayo dito sa ilong. Kasi nasubukan ko nang makinig sa isang diskusyon ni Councilor Chito. Sino ba ang corrupt? Gumagano'n siya. Sino ba ang Kasi siyempre tanong lang yun. Tanong lang naman yun. Tatanungan yun. Linaan ng Councilor Chito. Nagtatanong lang siya kung sino yun. Sino ba magnanakaw? Ayun nga po eh. Ayan, kaya't yung mga issue ang natin sa Dagupan, iniisa-isa natin para maliwanagan yung ating mga kabayan na nakikinig at nanonood sa Facebook Live. Okay. Kung masasabi ko lang, sisingit ako. If you don't like the mayor or you don't respect the mayor, paki-respect nyo naman yung kanyang office. Opo. Mayor yan eh. Diba? Mandate binigyan tama. Binutuhan ng taong bayan. Taong bayan yan eh. Kung hindi mo ma-respect yung tao, respect the office. Correct.
Sabi niya dito, good PM, kapaborito, Sardinis, salamat po sa ay, yung kanina, okay. Oo, ang pugi mo daw, kapaborito Errol. Baka hindi ako na, siyempre, natamapatalo sa naklabad ay. Ayan. Sir, nakadaan na ba kayo sa project na kalsadang kagagawa lubak-lubak ng nakaraang para Ryan po lalamot? Ito na naman yan. Kay Councilor Chito na naman. Tatakbo. Kaba ko yung gawa man. Yung mawailay ba to? Singa peanut brittle kanto Scaling dyan. Scaling. So, ibig sabihin, tinipid yung simento. Substandard. Ayan. Either tinipid or hindi magandang mixture. Substandard. Hindi magandang mixture kasi ang strength ng concrete kasi minsan sa dapat tama ang ratio Minsan sa ratio ng bato, buhangin, higit sa lahat sa tubig. Pangit din yung masyado matubig. Tama. Oo. Meron kayong mga lalabas sa lamang. Ito, maisingit ko lang na tanong. Sige, okay. Kasi yung father ni Councilor Carlos Reyna ay matagal din na nanungkulan diyan sa Dagupan City Water District. Ano naman po ang masasabi nyo na ibinenta sa isang pribado? Actually, maganda yung question mo. Last administration, nung alam naming magkakaroon ng ganyang sistema, ganyang issue or concern, nagpatawag tayo ng hearing. Nagpatawag tayo ng hearing. Tapos ang nila NWRB, National Water Regulatory Board, na walang walang jurisdiction ng walang jurisdiction sa sanggunian na pahintuin yung Yes. On record yun, may letter sila. Pwede yung kunin sa sanggunian panglungsod. Nasa minutes. Yes. Yun pala ang kumbaga ang regulatory board, ang NWRB, siya ang authorized na nung na yan. Okay. Nung tawag doon parang partnership, parang partnership yung kasi nung may nangyaring bentahan kasi naging syempre naging privatized, napansin lang ng mga consumers, tumaas na yung bayarin. Yun ang main concern nila. Pero nung city pa ang humahawak niyan, okay lang. Actually expected na tataas kasi syempre babawin nung company, nung private corporation yung mga invest niya. Naalala ko nung panahon ni father ko nung siya ko lang sa water district, we're the second lowest sa buong Pilipinas na binabayaran ng tubig na second in the Philippines. Pinakamababa nung araw. Mas mababa pa tayo sa Lingayen nung araw, Pinmale, kaya nagtataka sila. Tapos ngayon, magmula nung na-implement na yan, yung ibang company na ang nagmamanage, tumaas na. Sir, ibang question naman Nung panahon ba na mayroong dredging machine ang syudad? You were councilors by that time. Kasi hinahanap Mukhang naibenta daw yata nung nakarang administrasyon. According to Mayor Bel, nung na-interview, yung isang solusyon para sa baha ay nawala. Ilang beses na bumili ang Dagupan. Tapos ang national government dredging machine. Yes. Pati national government tumutulong din, pero laging nasisira tayo sa yung una, DPWH, lumubog. Tapos yung pangalawa nasira yung kay Ari Benji, brand new sabi nila, pero tingin ko hindi. Nawa ang kanyang kaluluwa. Okay. So, yun yung mga hinahanap ng Dagupan nyo, yung mga equipment na yan. Dahil yung pinambili dyan, galing sa, taxpayers money yan Pera ng taong bayan. Kaya dapat lang nahanapin nila yan, At dapat accountable sa yung mga equipment. At saka sinusolusyonan ang baha. Diba? Sabi nga ni Engineer Carlos kanina, ni Consi, dapat sabay-sabay yan Pag tinaas ang kalsada,
sabayan ng dredging, sabayan ng paggawa ng mga kanal. Kanal, dike. Dike, mga yan. Tapos yung sheet piling, importante rin yun. As dike, para dun sa perimeter ng river para maiwasan yung seepage. Tama, yung pagpasok ng pagpasok. Kasi pag nag-high tide, pagpasok sa... Okay. Basahin natin itong mga viewers natin. Si Brenda de Guzman, Good PM kapaborito. Salamat sa DWG 88.1 FM. Happy 6th anniversary po. Okay, thank you. Kay Karen, at least po may nagawa. Sila meron ba? Kaya naman. That's siguro may dagdag ko lang. May dagdag ko lang. Nakakatuwa na parang na may mga naging kasama tayong dito na kinikriticize nila ngayon. Samantalang nung past administration, meron din silang project na upgrading. Road elevation upgrading. Tama, Di ba? Di ba? Marami silang, pero wala ka narinig. Ito para malinaw. Ang nag-request ng pagtataas ng kalsada, on record yan, is Brian Lim. Anong panahon na sila yung mayor pa? Nagkataon lang na panahon ni Mayor Belen diyan ginawa. Na-implement din. Yes. Kasi ito, let's also put it in proper context. So alam naman natin kahit naman sabihin natin sa private na pagawa ka ng bahay, lalo na pag ganitong malalaking projects, public projects, siyempre may feasibility studies, maraming bureaucracies na dadaanan. So it takes what? Sometimes days, months, years. Correct. Tapos after the study, after approval, dadaan sa bidding process. So it takes matagal. Ang nangyari noon, tama yung sabi mo kay Errol, yung implementation nung national project, kaya parang nagulat lahat nung panahon na ni Mayor Belen. Okay. Pero bidding nun, tignan nyo, even check the timeline for the record. Pag titignan nyo yung bidding, it was bidded. Past administration. Ayan, okay. Oo, from 0912-836 ang dulo. Paumanhin po. Tama lang naman na nataasan ang mga kalsada sa Dagupan. May mga magsasakripisyo, pero isipin, in the long run, magiging maganda ang epekto ng proyektong yan. Kasi naman, tuwing tag-ulan or high tide, ay lagi lang namang baha ang mga kalsada dyan. Kailangan talagang may masakripisyo ng bawat isa para bumalik ang ganda at economy ng Dagupan dahil sumasabay ang ekonomiya nito sa paglubog ng mga kalsada. Tama nga naman, may punto yung nag-text. Okay. Magandang hapon si Jean Jurado is watching. Ayan. Si Commander dyan sa bahay. Si Kapitan Marit Velasco ng Barangay Banawang, magandang hapon. Christopher Ico ng Kalasyaw, Roby Carduna, ayan, magandang hapon. Si baliktad ang pangalan, Miriam M. Marcos, ayan, kahit na mabaliktad, nababasa ko pa rin. Mayor Belen pa din, Team Anli Servicio, nice one, Consi Chito and Consi Carlos. Ayan. Ram Antonio. Ayan, Lisa Mitran. Thank you. Ano tong pwede niya? Diniros, sabi niya, okay. Magina Corda, ayan, magandang hapon sa inyo. Sige, marami pala dito, pero... ito, last na. Basta isingit ko lang, baka magalit. Iyang pagtaas ng kalsada ang tawag dyan, long-term solution. Ayan, okay. Yung sinabi ni Councilor Carlos Arena Kahena. Ilang taon yung projection? 50. 50 years. Correct me if I'm wrong, ang pagkarinig ko dyan, parang 50-year projection. 50 years. Ayan, okay. Sige, wala po tayo sapat na oras. Si Councilor Chito at Councilor Consi, actually, may mga speaking engagement pa sila ngayon. Kaya nga Kaya ang ni-request natin, kahit na 1 oras lang, actually 30 minutes lang dapat, pero sayang yung opportunity natin dahil nandito na rin lang naman tayo, pasalamat tayo kay Consi Chito at Consi Carlos. Ayan, okay. So, bigyan na natin ng pagkakataon para... Mensahe. Yung mensahe ni Councilor Chito Samson, ano? Maraming salamat for having us here, no? At akituyaw kami si kayo. Diyan, aray, walad partido, karo ko labat at si kayo, sport labat. Kasi say, may politika labat, no? No, singa wadya kami nata na,
Pilbi lang, wala meeting na. Sabi kayo, di i-welcome mi kayo. Correct. Pasamahan nyo kami. Pasamahan mi Iyawat kima. ili mayo. Oh. Pero baga katsara may mandadengal. Agi ray bubuto. Nagdarangal, tama yung mic, imarawi. Councilor Carlos Arena. Plaga lawarin. Maraming salamat sa muli sa invitation ninyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat din sa mga nakikinig. Napakaganda ng inyong interaction, ng inyong mga katanungan na at least direct from the horse's mouth. Dinig niyo po ang inyong lingkod kasama si Councilor Chito as we regards sa issues na kailangan sagutin dito sa syudad ng Dagupan. So magabang-abang lang po kayo dahil araw-araw umiikot po kami sa barangay. So magkita-kits po tayo dyan. Tandaan nyo, ang lagi lang nating iniisip ay for the general welfare parati pag nagdidesisyon po tayo para po sa pangkalahatan. So yun po, muli ang inyong lingkod kasama ni Councilor Chito, Engineer Carlos Reyna, numero 18 po. Okay. Si Coach Chito, ano number? 19. Nangalag ko bilan. Wala istorya yun sa atan eh. Adangal ko eh. Istorya yung pa magano. Sa tayo ang patanir dyan eh. Hindi, ay, uncle ko. Ay, uncle ko ay. Uncle Ramon, uncle kang ko uncle kulag supulida. Balot, numero labat, nanang yula. Ayun na. 18. Matartarakin numero. Albalag ya. Masasadar. Albalag supuso to. Yan. Mansirbe. Correct. Karaklan. Aha. Siyak balot. I mean, 19. numero 19, no, ilok darame untatayat 137 natoy kanda. Tan si rin sa anunsyo tutan so 19. Pero mabilabilay so panangaro yo. Mabilabilay sa panangaro yo sa ray Dagupan nyo. Siyempre. Isa siyempre no binitlak lamay numero 19 kan ko inate kanda piranto ka man. Bari-bari ka. Kasang kayo ang katok. Okay. Okay, salamat Jabal Balag. Thank you very much po. Okay. At wala na po tayong sapat na oras. Mauna na ako. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Ako naman ang inyong nakasama rin si Dennis Muhares. Kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, Engineer Dennis Palaganas from Dagupan din, si Engineer Richard Olanday. Dito lamang sa ating palatuntunan, Radyo Tayo, dito sa DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito! Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay?